Viva mo, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang liwanag ng sanlibutan. Hilingin natin sa Panginoon, gabayan tayo sa ating paglalakbay upang ang tamang landas ang ating sama-samang tahakin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa Aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita.
at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay hindi ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri, buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugat. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. Mga inakay nakalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad, na sa iyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sinumang, ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Panginoon ay
Naway sumainyo At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag?" Tapos sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayahan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makikita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakagandang paalala ngayong araw na ito ng ating mahal na Panginoon na ang pinakamainam na gabay ay ang malinaw ang mata. Hindi bulag ang mag-aakay sa atin, sapagkat alam natin kapag bulag ang umakay, wala tayong tamang patutunguhan. Sadyang matalino ang Panginoon nang nilikha tayo. Lahat daw ng bagay sa atin ay hindi basta lang nandyan. Kumbaga sabi nga raw po ay pinag-isipan. Kaya nga sabi nila, bakit ho ba tayo may kilay? Kasi sabi nga raw, pag pinagpawisan ka, pag bumagsak yung pawis mo, isipin nyo, yung kilay na yan ang sasalo sa pawis para lumihis, para hindi bumagsak sa mata mo. Kay talino ng Panginoon, di po ba? Yun nga lang iba sa atin, tinanggal mo yung kilay mo, ayan, kaya pag bumagsak ang pawis, diretso sa mata mo. Ayan. Kasi pinatato mo na lang, wala na yung kilay. Bakit to dalawa ang tainga, isa lang ang bibig? Dahil gustong ipaalala sa atin, mas mahalaga ang makinig kaysa magsalita. Kaya kailangan dalawa ang kailangan gamitin, magkabila pa, para raw mas marami ang madinig kaysa masabi. Kaso sa buhay baliktad, mas madami ang sinasabi kaysa pinakikinggan. Kaya tuloy nagkakagulo, nagkakaproblema kasi mas marami ang salita kaysa pakikinig.
nung pinagninilayan ko po ang ating mga mata, di nyo ba naisip, bakit ba dito nilagay ng Diyos yung mata natin sa harap? Sana daw, may nabasa ko isa, sana daw yung mata natin nasa may kamay na lang sana. Para kapag may gusto kang makita, itutok mo lang, mas madaling makita. Itutok mo sa sarili mo, mas madali mo makikita ang sarili mo, di po ba? Itutok mo sa likod, parang sasakyan, mas madali mong makita yung taong nasa likod para kung may sasaksak sa'yo, nakita mo na agad. Pero bakit nandito raw sa harap? Kaya tuloy minsan ang ating nakakahiligan, ang tinitignan lang natin yung kaharap natin. At lalo tigit, bihira tuloy nating makita ang sarili natin. Buti na lang na-imbento ang salamin. Biruin nyo kung walang salamin, hindi natin makikita ano bang itsura natin. Natitiyak ko lahat tayo ngayon, humarap sa salamin kanina para ayusin mo ang sarili mo. Salamat na lang may salamin kasi kung walang salamin, paano mo makikita ang sarili mo? Pero paano ngayon sa buhay natin? Anong magandang salamin para mas maging maliwanag ang ating pananaw? Kung sa pag-aayos ng sarili natin, mayroong salamin na tutulong sa atin, ano daw po ang salamin ng buhay na makatutulong din sa atin? Kaya nga, babala ni Jesus Nazareno, ang isang kahinaan ng tao, wala na lang makita kundi kapintasan ng iba. Nakikita natin ang puwing sa kapwa natin, pero hindi natin makita yung malaking dumi sa mata natin. At wala raw tayong karapatan pansinin ang puwing ng iba kung hindi naman natin nakikita ang dumi sa ating mga mata. Kaya mabalik ako sa tanong ko kanina, paano natin makikita yung dumi sa ating mata? Upang matanggal muna natin yon para mas malinaw nating makita ang dapat itulong natin sa ating kapwa. Hindi ko kadalasan na kapag ako'y nagbibigay ng homilya, may lalapit sa akin. Tuwan-tuwa pa ho at sasabihin sa akin, Father, salamat po sa homily nyo. Ang ganda-ganda ng sinabi nyo, Father. Ang daming sigurong tinamaan. Sana nga po, sayang wala yung mister ko. Hindi ko na isama magsimba. Sana narinig niya yung sinabi nyo para tinamaan siya. Napapangiti lang po ako minsan pag mga ganun na lumalapit sa akin. Father, tamang-tama doon sa katabi ko yan. Sinabi nyo. Buti nga sa kanya. Sana tinamaan siya. Napapangiti lang po ako. Gusto ko sanang sabihin, kayo ho ang pinatatamaan ko, hindi siya. Ano ang magandang pantulong para lumiwanag ang ating pagtingin? Ano ang salamin natin sa buhay? Isang napakagandang sagot po na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Humarap lang po tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang pinakamainam na salamin na tutulong sa atin para lumiwanag ang ating paningin at pananaw sa buhay. Bakit po? Tuwing nakikita natin ang pong Nazareno, dalawang bagay sana ang makita natin. Ang ating kahinaan at ang awa ng Diyos. Sana po, pag nakikita natin ang pong Nazarenong pasan-pasan ng krus, punong-puno ng pigati at paghihirap,
ating naalala na ang dahilan ng lahat ng iyan ay ang ating mga kasalanan. Opo, lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo may puwing sa mata. Kaya napansin niyo po kanina sa pasimula ng misa, anong unang ating dasal? Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Sa makatuwid, kinikilala nating lahat na meron tayong pagkakamali. Kaya, pag humaharap din tayo sa ating kapwa, lalo na yung alam natin, may mga pagkakamali, may mga kahinaan, may mga kalabisan, wag natin sanang kalimutan ang unang may kakulangan, tayo. Ang una may kapintasan, tayo. Kung ganun daw po ang ating laging maalala, mas magiging maunawain tayo. Hindi ho sinasabi ni Jesus Nazareno, huwag nating itama ang iba. Huwag natin paringgan ang iba. Huwag natin ipakita ang pagkakamali ng iba. Hindi po. Bahagi ng ating tungkulin bilang isang Kristiyano, ipakita ano ang tama at mali. Pero huwag tayong agad magmadali. Huwag natin agad tignan lang ang mali ng iba. Mas matutulungan natin ng iba kung makikita muna natin ang ating kahinaan. Yun ang problema sa mga Pariseo, yung mga umaaway kay Jesus Nazareno. Masyado silang mapagmalinis. Masyado silang mapagmataas. Nakikita lang nila ang puwing ng kanilang kapwa, pero hindi na nila nakita ang kanilang sarili. Bakit? Siguro, hindi talaga sila humaharap sa Diyos. Dahil ang taong tunay na humaharap sa Diyos, punong-puno ng pagpapakumbaba, lagi siyang humihingi ng awa, at lagi niyang natatandaan, lahat tayo nangangailangan ng tulong ng Diyos. Mga kadeboto, kaya tayo nandito dahil inaamin natin kay Jesus Nazareno, kailangan natin ng kanyang tulong. Kaya sana, pagkatapos nating bumaling sa kanya at bumaling tayo sa isa't isa, maalala din natin, kailangan din niya ng tulong gaya ng sarili mo. Kailangan din niya ng pagpapatawad gaya ng sarili mo. Kailangan din niya ng paggabay gaya ng sarili mo. Opo mga kapatid, kung araw-araw humaharap tayo sa salamin, ilang beses kaya sa isang araw ka humarap sa salamin? Ngayon nga, ang makabagong salamin, ang cellphone. Minsan napapansin ko iba, kala ko madalas mag-cellphone, pero minsan habang hawak yung cellphone, napansin ko ginagalaw yung buhok, tumitingin, yung pala ginagawang salamin na yung cellphone. No? Yan ang makabagong salamin ngayon. Sana kung gaano tayo kadalas humarap sa salamin para ayusin ang sarili natin, mas dalasan din natin humarap sa Diyos. At pag humarap tayo sa Diyos, tandaan natin, dalawang bagay sana ang lagi nating makita. Ang ating kahinaan, kakulangan, paghingi ng tulong sa Kanya, at higit sa lahat, ang makita natin ang awa ng Diyos. Upang sa ganon, tulong-tulong tayo sa paglalakbay. Hindi tayo bulag kung hindi malinaw ang ating tingin, sapagkat alam natin, sama-sama tayong patungo kay Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Tumingin tayo ngayon sa mahal na pong Jesus Nazareno.
Mahal na pong Jesus Nazareno, sa tuwing nakikita ka namin, lagi naming naaalala ang nag-uumapaw na awa ng Diyos. Ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapakasakit, ang iyong paghangad na kami maligtas at maahon sa buhay. Sa tuwing nakikita ka namin, napapadago kami sa aming dibdib sapagkat naalala namin ang aming kakulangan na hindi kami karapat-dapat, na kami nagkakasala. Gayon paman sa aming pagtingin sa iyo, kami napupuno ng pag-asa, napupuno ng pangunawa, sapagkat alam namin, hindi mo kami iiwan, hindi kami nag-iisa. Kung kaya nga't sa pagtingin din namin sa aming kapwa, ganon din ang aming maalala. Kasama namin sila na nagsisisi. Kasama namin sila na nagsusumikap. Kasama namin sila na naglalakbay patungo sa iyong pagpapala. Kaya nga't sana po magtulong-tulong kami, itama ang mali, magkaroon ng pagbabago at magsimula muna ito sa aming sarili. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus na mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magdiktas at hindi pumuksa. Masundanawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Ang ating tugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan naway hindi mailigaw ng mga di tunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Tahimik nating idulog ngayon ng iba pa nating kahilingan. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo.
Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ibinigay sa atin ng Ama ang Kanyang anak na si Jesus upang maging liwanag natin. Sama-sama tayo ngayong umawit at magpasalamat sa ating Ama sa langit. Amalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpaparawat namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot
sa tukso at yaya mo kami sa lahat ng pagsama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at kabulagan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tanglaw at gabay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo labang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samuot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno,
salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, pagtanto ninyo panghilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Naawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa, gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo. Sa hirap at lusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ng Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikong po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, XO Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal, ay magdulot ng iba yung katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda. Ang ating simbahan ay isa sa unang tumutugon kapag may mga nasusunugan, nababaha at tuwina sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At nung isang Biyernes, nung unang Biyernes ng buwan, inanunsyo na po, nais ko lang uli ibahagi para mas malaman ng mga kadeboto na nung kapulungan ng mga liturhista ng Pilipinas ay inanunsyo po na simula sa isang taon, ang Enero 9, ang kapistahan natin dito sa Quiapo, hindi na lang po piyesta ng Quiapo, hindi lang piyesta ng Maynila, kundi ang piyesta ng mahal na Poong Jesus Nazareno ay piyesta ng buong Pilipinas, piyesta ng bawat Pilipino. Kaya nga't saan man tayo naroroon, saan man dako may mga Pilipino, tuwing Enero 9, piyesta ng Poong Jesus Nazareno at marapat natin siya lalong ipagdiwang at parangalan. Kaya't isang napakagandang biyaya na ipinagkaloob sa ating mga deboto dahil saan man may Pilipino, pwedeng ipagdiwang ang pista ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno. At welcome nga po pala kay Father Joseph Salando po, ang ating kaibigan at lagi rin nating kasama. Siya po ang rector at parish priest ng Dambana ng Nuestra Señora de Salvacion sa Horoan, sa Tiwi, sa Albay. So welcome Father Joseph, at deboto rin po si Father ng Poong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Parang mo aming buhay at pagkasan. O Padre Jesus Nazareno, ilipas mo kami sa kasalanan. Ang gusto imamatay ka ay sa isang ng aming kaligtasan. Gusto Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalag ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.